Totoo ba na mula sa isang bato, pinainom ni Moses ang ilang milyong mga Israelita? Halos 2 buwan mula nang lumisan sa pagkaalipin ng mga taga-Ehipto ang mamamayan ng Israel. Ilang mga hindi kapanipaniwalang kaganapan ang sumunod. Mula nang ang mga ito ay tumawid sa tubig sa Red Sea, natagpuan ng nasyon kung papaano mauhaw sa ilalim ng matinding init ng araw. Sa gitna ng lawak na tinatawag na Rephidim, mga ilang kilometro sa bawat direksyon, walang matatanaw na inuming tubig. Ngunit mula sa biniyak na bato, pinadaloy ni Moses ang pamatid uhaw ng humigit kumulang na 2 milyong katao. Ang tanong, totoo ba? Gaano kalaki ang populasyon ng Israel nang lumisan ng mga ito mula sa bansang Ehipto? Ang kasaysayan ng mga Israelita ay puno ng maraming kwento na bagamat nakakamangha ay nagdudulot ng maraming pagtatalo. Isa na dito ang bilang ng mga mamamayan na lumisan noong buwan ng Nisan, mga 3,000 taon na nakararaan. Ayon sa mga scholars, mayroong mga 2 hanggang 3 milyong katao ang bilang ng mga Israelita. Subalit ayon sa iba, hindi maaaring umabot ng ganito karami ang populasyon sapagkat imposibleng makatawid ang mga ito sa Red Sea ng isang gabi, katulad ng nabanggit sa Biblia. At bukod doon, isang palaisipan kung saan kukuha ng maiinom ang ganitong kalaking bilang sa gitna ng disyerto. Marahil ang sagot sa mga katanungan ay mababasa sa libro ng Exodus, Kabanata 12, ika-37 bersikulo. Ang sabi, ang mga anak ni Israel ay naglakbay mula sa Rameses hanggang sa Sakot na may 600,000 lalaki na naglakad, bukod pa sa mga babae at mga bata. Batay sa kasulatan, mga 600,000 lamang ang lumisan, subalit bukod sa mga kababaihan at kabataan. Kung mayroong 600,000 lalaki, ilan ang mga babae at ilan ang mga bata? Ang sabi sa ABC News, base sa mga historians, naestima na mula 2 hanggang 3 milyon ang bilang ng mga mamamayan ng Israel nung ang mga ito ay nasa bansang Ehipto. Ganon din naman ang pahayag sa Bible CA na mayroong mga 2.5 milyon hanggang mga 3.5 milyon ang populasyon ng Israel noong panahon ni Moses. Subalit mayroon ding mga naghihinala na hindi kayang itawid sa Red Sea ang ilang milyong katao, kasama ang mga kababaihan, mga bata at mga nakatatanda sa loob lamang ng isang gabi. Madali lang ang sagot. Ito ay depende sa lawak ng paghati sa karagatan. Kung ang hati ay makitid, ito ay imposible. Ngunit kung ang pagitan ay napakalawak, hindi ito palaisipan. Kung may kakayahan ng Diyos na ibuka ang isang karagatan, hindi na kailangang ipaliwanag kung papaano ang mga ito nakatawid. Ang nakamamanghang pagtawid sa Red Sea ay hindi nagtagal sa isip ng mga mamamayan, sapagkat nang lisanin ng buong angka ng ilang ng Sin, patungong Dopka na di umano malapit sa Sarabit el-Kadim, sa Alush, malapit sa Wadi Refayed, hanggang sa makarating sa ilang ng Rephidim, kung saan ang mga ito ay nagtalo-talo hinggil sa walang pagkukuhanan ng inuming tubig. Sa gitna ng tuyot na ilang, walang makikita ni isang patak na inuming tubig saan dako man lumingon. Dahil dito, nagreklamo ang mga mamamayan sa harap ni Moses na tila sinisisi pa ang propeta at ang Diyos. Paano kaya malulutas ang problema sa Rephidim?
Ayon sa libro ng Exodus, Kabanata 17, narinig ng Panginoon ang dalangin ng propeta at inatasan nito na isama ang ibang nakatatanda at gamitin ang kanyang tungkod para biyakin ang isang bato at doon dadaloy ang tubig na papawi sa uhaw ng lahat. At ganun nga ang nangyari. Nakamamanghang istorya, subalit katulad ng inaasahan, marami ang naghihinala. Hanggang natagpuan ang isang higanting biyak na bato noong mga 1990s sa Al-Bayad sa lugar na tinatawag na Meribah, ibig sabihin nag-aaway. Ngayon ay pinangalan ng Kadesh Barnea, malapit sa Jabal Makla, nasasakupan ng bansang Saudi Arabia, timog kanluran sa Red Sea. Hindi karaniwan ang batong ito dahil may taas itong mga 50 pie sa ibabaw ng maliit na bundok na may taas naman na halos 100 pie. Ang harapang bahagi ng bundok ay makinis at hindi bako-bako, kakaiba sa mga kapaligid na bato-bato. Ang hati nito sa gitna ay malaki, na kasyang sumuot ang isang tao. At ayon sa mga Saudi Bedouins o mga tribo sa Arabia, tinawag nila ang lugar na Moses Water. Ang iba, tinawag itong Moses Rock. Ito ay may ilang tonelada ang bigat, kaya hindi maaaring binuhat ito mula sa ibang lugar. At hindi rin ito magagawang hatiin ng mga taga roon dahil sa sobrang kapal ng bato. Kaya marami ang naniniwala na ito ang batong biniyak ni Moses. Ganun pa man, marami ang hindi naniniwala sa salaysay ng Biblia sapagkat ang mga kaganapan ay hindi mapatunayan ng agham. Ayon sa mga eksperto, ito ay hindi tugma sa kanilang kalkulasyon. Ayon sa iba, hindi ito ang bato dahil kailangan malapit ang bato ni Moses sa katawan ng tubig kung saan talagang nagmula ang inumin ng mga mamamayan. Ang paliwanag naman ng ibang sayentipiko ay hindi posibleng mapainom ng tubig ang ilang milyong tao sa gitna ng tuyot na disyerto. May mga punto ang mga eksperto sa agham, ngunit kung pagbabasihan ang kalkulasyon at paliwanag mula sa mga hindi naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos, totoong imposible ang salaysay ng Biblia. Ngunit sa kabilang anggulo naman, maaaring sa ngayoy hindi pa mapatunayan ng agham ang kasaysayan ni Moses. Sino makapagsasabi sa hinaharap? Katulad ng pruweba ni Haring David, ang ebidensya ni Poncio Pilato at ang bato ng mga Moabites. Noong una, wala raw patunay hanggang natagpuan ang mga ito. Ang biniyak na bato ni Moses sa Horeb ay nagsilbing kasagutan sa pag-aaway ng mga Israelita noong ang mga ito ay lumisan sa Ehipto. Marahil balang araw, mabibigyan pa ng karagdagang liwanag ang mga kaganapan sa ilang ng Rephidim.